Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay News PH. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News PH, bisita na po kayong mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayong mga katunay kay News PH. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ng News PH at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Pamimigay daw ng nakumpiskang mga bigas ay illegal, sinabi ni Senator Chief Escudero. My goodness, akala ko ba nakakatulong ang gobyerno sa pamimigay ng mga nakumpiska? Aba, bago yan ha. Mantakin mo, pinamimigay ng gobyerno ang bigas, no? Ibig sabihin, binibigay sa mga tao, pinamamahagi yung bigas. Bigas talaga ba? Chief Escudero dyan. Ito sinabi kanina. O, balita ito ngayon, September 24. Pamamahagi ng nakumpiskang bigas, illegal. Ay, illegal daw, guys, sabi ni Senator. Mantakin mo na mahagi ka pa. Illegal na. Yung pinamamahaging bigas sigurong yan, no? Ito para sa mga tao yan, ipinamimigay sa mga Pilipino. No, syempre, alam naman natin ngayon ang bigas ay napakamahal, grabe. No, sobrang grabe ang presyo. Halos kulang na lang baka sabihin natin 1 kilo o 100 na sa susunod eh. 'Di ba? At ito namimigay ang gobyerno ng bigas at sinabi ni Cheese na ito ay illegal. Paano naging illegal 'yun? Dapat ba binibili, hindi ipamigay? Illegal na pala yung pagtulong sa kapwa, no? Ito talaga si Senator, kahit kailan talaga. Alam niyo mga kutsero, yung pag meron talagang ginagawang maganda ang administrasyon natin, nagtataka lang talaga ako, bakit may mga ganitong klaseng mga tao na parang nagsisilibang kontrabida pa. Nagiging kontrabida pa sila sa ginagawa ng ating administrasyon. Tingnan natin. Ayun, para nabobosesan ko itong boses na to eh. Si Coach Jared. Ayan, nais ko nga palang magbigay ng credits kay Sir Coach Jared. Ayan, pagpatuloy natin. Legal ang ipamahagi ng gobyerno ang smuggled na bigas na nakumpiska ng mga otoridad sa ginawang pagsalakay sa isang warehouse sa Zamboanga City. Sabi niya sa DCWB, ang problema doon ay technically ay hindi yun legal. Wow! Maganda man ang intensyon. Sige. Mamaya tingnan natin kung di talaga legal yan. Halimbawa na lang may bodega ka, bigas man o ano man ang laman, inakusahan ka ng hoarding or smuggling, hindi naman yun basta-basta pwedeng bunutin at ipamigay tulad na nga ni Robin Hood, sabi ko. Ganun pala yun, no? Parang ayaw pa yata ni Cheese Escudero na maipamahagi yung bigas na, take note smuggled yan, smuggled. Ipinasok yan sa bansa na hindi nagbabayad ng import duties. Ala yata nila duty free. Yung in-smuggle na bigas, baka pinasok nila duty free. Anyway. Mantakin mo, smuggle na bigas pala yan, no? Tapos kinokontra mo pa. Kumbaga galing yan sa illegal, sa hindi maganda, no? Ipinamimigay sa tao tapos sasabihin mong illegal at parang ayaw mo ipamigay. No? Dapat nga dyan, wala namang gagawin dyan. Anong gusto nyo? Itapon o ibenta. Buti nga yung gobyerno, yung gobyerno sa wakas is nakaisip ng ganyang bagay, 'di ba? Nakakaisip ng ganyan, no? Tapos ito si Senator Cheese, kinokontra niya yung pamimigay ng bigas sa mga tao. No, dapat nga matuwa ka pa dahil may maitutulong ka sa mga tao. May maitutulong sa mga tao, yung gobyerno may maitutulong sa tao. Dahil alam naman natin ang bigas ay isa sa mga problema ngayon dito sa ating bansa dahil patuloy ang pagtaas nito. No? Halos wala kang mabiling murang bigas ngayon. Yung halagang 20 pesos o 30 pesos na bigas hindi mo makakain. Pati nga aso baka isuka yung bigas na yun. No? Sa sobrang lambot kasi nakabili ako dati parang lugaw na siya.
No? Kapag kinontian mo yung tubig, ang tigas naman. Parang kala mo kumakain ka talaga ng palay talaga. Makakabili ka ng magagandang klaseng bigas yung 40 pataas. No? Halos matataas na bigas ngayon eh. No? Ayan ang problema ng mga tao. Tapos ayan at may namimigay ng bigas, kinokontra mo pa. Parang gusto mo ibenta na lang. O wag na ilabas yan. Kasi illegal yan. Illegal nga eh. O, kumbaga, pamigay na natin yan kaysa ganyan. Mariosep. Ay, sabi, may proseso yan bago ma-confiscate ng pamahalaan. May proseso yan bago pwede... Kita mo, gusto niyo pang patagalin eh, no? Patagalin ng patagalin. Mariosep, ano ka ba naman, Senator? Mariosep naman. Senator, gising ng konti. Ano ba? Alam ko, marami kang gastusin. Oh, Diyos ko naman, sana naman na pag-isip-isip mo na tumulong sa mga tao. Hindi lang yung for yourself, ano ba yan? Yung selfish. Ano naman ngayon kung illegal yan, pa tinutulong naman sa mga tao yan. May nako, masyado ka namang kontra, grabe. Parang nauuna pa yung salita ko sa tawa no? Ay, nauuna pa yung tawa sa salita ko. Maipamigay sa gustong pagbigyan ng pamahalaan. Oh. Maliban na lang kung, eto, binilagyan na naman siya, maliban na lang kung nakipag-areglo yung may-ari ng bodega at nagtago ng bigas na sige, kunin nyo na lang pero wag nyo na akong kasuhan. At ikaw nun bang gana? Mantakin mo, kailangan po magpaalam. Kailangan pa yung nung may-ari niyan, yung consent ng may-ari, gano'n. Illegal nga eh. Mariosep naman. Is this a fact? Parang hindi yata ako naniniwalang ito ay fact. I don't think it is a fact. I don't think it is. Baka to? Ito pa sabi niya, yan ang tanong ng marami at tanong ko. Nagkaaregluhan nga ba kung kaya't ni isa walang nababanggit? Mm-hmm. Ni isang order or smuggler ang hindi nababanggit? What do you mean, Senator Cheese? Kasi parang medyo malabo. Sabi pa niya, dismayado si Escudero dahil hanggang ngayon ay hindi napangalanan at hindi pa rin nakakasuhan ang mga nasa likod ng na-discovering warehouse na naglalaman ng smuggled na bigas sa Zamboanga City. If I'm not mistaken. Parang napangalanan na to. So tingnan natin kasi parang nabasa ko to sa isang article. Ito. Dito sa article ng ng PNA. Ayan, Philippine News Agency. Ano ang nangyari? BOC mulls donation of seized 42 million smuggled rice for government programs. September 16 po yan. One day after po magkahulihan. Okay? Isang araw bago magkahulihan. Ano ang nangyari? Kasulat po dito. Yung pangalan, ayan Lontoc said authorities found irregularities although the warehouse owner BLY Agri-Venture Trading, so yun yung pangalan, was able to submit import documents. So nakapag-submit naman doon ng import documents. Kaso ano problema? He noted the disparities between the actual seized goods and the descriptions provided in the submitted documents. Yun. So yung nakasulat doon sa dokumento ng import, sa kanilang import clearance, iba doon nandun sa loob ng kanilang warehouse. Ano na lang yan? That's why we issued a warrant of seizure and detention and eventually na-forfeit po yung goods. So, Senator Cheese, mukhang naman. Itong, as far as this 42,000 sacks of rice, mukhang okay naman siya. Mukhang tumakan naman po sa proseso na. Okay. Sabi pa ng Senador, mismo ang Department of Justice ay nagsabi na may mga nakasuhan ng patungkol sa hoarding at smuggling ng bigas, subalit nababasura dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayan. Okay. Actually, mga kotsero, sinabi po talaga ng DOJ, pero ang paliwanag po dyan ng DOJ, kaya po natatagalan ng pagpa-file ng kaso sa bigas, sa mga smugglers at hoarders, ay dahil doon sa case build-up. Mahirap daw yung case build-up. Kasi nga, naglabas doon ng memo ang DOJ na kailangan, at the very least, kapag nag-case build-up ka, maipapanalo yung kaso. Yun. Kaya siya nababagalan. Ito naman si Escudero, singil agad ng singil ng kaso. Okay, tapos sabi, kung hoarding yan, hindi ata jurisdiction ng BOC yan para i-raid at para kumpiskahin. Ang may jurisdiction dyan ay DA, Department of Agriculture. Kung lokal na binigay ang bigas, tinago o hinord lamang nung miller o nung buyer. Hindi nga siya, hindi siya hoarded hindi siya local galing. Imported siya. At least itong 42,000. So paano nyo nasabi na illegal? Paano nasabi ni Cheese Escudero na illegal? Kasi mga kutsero, ito pang isa. Ito. Ito po yung ito page 160. Ito yung batas tungkol sa sa smuggling, laban sa smuggling. Ayan an act
modernizing the Customs and Tariff Administration. So lahat po ito po yung batas tungkol sa importation, yung lahat, pati penalties sa pagsuway sa batas na ito, no? Yung Customs Modernization and Tariff Act. Tapos kanina nga, dun sa page 116, natin yung 116. Layo, di ba? Sabi kasi ni illegal eh. Nakikinig muna tayo. Kaso, mukhang hindi naman. Kasi nakasulat dito sa batas na ito, may levy pa on real property. 160. Ito, section 1141, mode of disposition. Ito po yung ibig sabihin, paano i-dispose ng ating gobyerno yung mga nahuli na smuggled goods. Kahit ano pang smuggled goods yan. Ano bang sabi? Mode of disposition. The goods subject to disposition may be donated to another government agency. So anong ginawa ng ng ating BOC o Bureau of Customs? I-donate yung nakumpiska na mga bigas. I-donate nila sa DSWD. Kaya ho, ang pamimigay po ng bigas sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kasi po, idinaan po ito sa DSWD. Si Bureau of Customs i-donate yung nahuling bigas sa DSWD. Tapos, the goods subject to disposition of may be donated to another government or declared for official use of the Bureau after approval of the Secretary of Finance. So si Secretary Joke mo yan. Or sold at a public auction within 30 days after a 10-day notice posted at a public place at the port where the goods are located and published electronically or in a newspaper of general circulation. For purposes of donating the goods as above described, goods suitable for shelter or consisting of foodstuff, clothing materials, or medicines may be donated to the DSWD. Senator, abogado kayo. Senator Cheese, ang alam ko, abogado kayo. Malamang sa malamang. Alam natin, ito si Cheese, matalino to eh. Ewan natin kung bakit nagkakaganyan. Dati maganda yung imahe niya talaga, no? As in, nakikita natin, napakatalino niyang tao. Pero magtataka ka kung bakit may mga action siyang ganyan, may mga nasasabi siyang ganyang bagay. No, wala namang masama na itinutulong yung bigas na yan, no? Ipinamimigay o ipapamahagi sa mga tao. No? Malaking tulong kasi yan. No? Bakit kinokontra mo? Bakit ayaw mo? No? At sinasabi mong hindi pa dapat, ganyan, illegal yan, ganyan. Illegal nga yan eh. Di ba? Kailangan mo pa gawa ng matinding mga proseso. Ang masama kung yung nahuli na yan is ibinebenta pa. Yun ang masama. Hindi naman ibinebenta eh. Halos ipinamimigay yan sa mga tao. Sa Pantawid Pamilya. No? Alam mong maraming tao ang nagugutom. Hindi lahat kasing yaman mo. Hindi lahat kasing pera mo. Hindi lahat katulad mo na madaling makabili ng mga mamahaling bigas. Sigurado ang bigas nyo is mamahalin. Kami nga masaya na kami sa kung ano lang ang kaya ng budget namin. At kung bigyan man ng bigas o magkaroon man ng bigas, mas masaya. Dahil kumbaga libre, malaking tulong yan. Pero kinokontra mo pa. Di wow. Alam nyo to. Na ang mga nahuhuli na smuggled pwedeng i-donate sa DSWD. Basta pagkain or panggawa ng shelter or damit, pwede palang i-donate sa DSWD. So bakit tatawagin nyo pong illegal? Senator Cheese Escudero, ayan o. Pamamahagi ng nakumpiskang bigas, illegal, sabi ni Senator Cheese. Takay mo, no? Illegal na siya, no? Tapos namamahagi na. Ayaw pa niya. Sabi niya siguro, sayang, ba't di natin nilang ibenta yan? Ba't yung tatawagin illegal? May legal basis siya. Yan. May legal basis niya. Actually, mga kutsero, ito pa nga. Hindi lang sila namigay sa sa Zamboanga. Yung iba na nahuli doon sa Zamboanga na 42,000 sacks. Pinamigay rin sa Cavite. So 1,500 sa Zamboanga, diba? 1,000 dito sa General Trias Cavite. Tingnan nyo yung dami ng naikinabang diyan sa nakumpiskang bigas na yan. Tapos sasabihin nyo, Senator Cheese Escudero, illegal siya. Baka nga gusto ibenta, sayang. Bakit? I don't understand.
Ba't niyo ho ginagawa yun? Imbis na matuwa siya, no? Itinutulong yung nahuli na yan. No? Taki mo nahuli, pinamimigay. Imbis na matuwa siya, okay yan, papamigay natin yan. Maganda ginagawa. Pero parang siya, malungkot pa siya, galit pa siya. No? Kailangan marami pang proseso pagdaanan bago ko ipamimigay nyo. Kailangan maraming proseso, pagtagalin pa natin yan. Gutumin natin yung mga tao. Ganun no? Parang ganun. Kung saan nagkagaling to si Senator Cheese Escudero? Marami ata siyang gastusin Senator Cheese, ano ba pinanggagalingan mo? Bakit ka nagkagaling? Ako parang alam ko nung panahon ng kampanya, lakas mo maka-unity. Diba? Lakas maka-unity ni Senator Cheese. O tapos ngayon, biglang gumaganyan. Ayun, at ating natungkayan ng video na nagmula kay News PH. At syempre natungkayan din natin ang boses na yun na nagmula kay Coach Jared. Ayan kayo mga katunayan na masasabi nyo kay Cheese, no? Ayaw niya magpamigay ng bigas, ayaw niya ipamigay yung bigas. Siguro gusto niya mamigay na lang ng Cheese Whiz. Ay nako. Comment lang po kayo mga katunay sa comment box. Alright? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.